Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung may uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung may uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at pagkutot on air. We uncover the truth behind the news. Bayan, at muli nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan, at kasama natin muli ang ating pogi na namumuti ang muka, Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Medyo may merong parang meron kang meron kang sipon dito sa ilong mo, kaya medyo gumagaragal yung boses mo, Dr. J. Nadali ako, Dr. R, kahapon. Matindi. Mula nung Miyerkules, pag-uwi ko, hanip yung traffic diyan sa Sio Boulevard. Ewan ko kung dadaanan. Oo, ako pumunta na ako sa likod eh. Pumunta na agad ako sa likod. Nung nakita ko yung traffic. Iniwasan ko. Tapos ako'y inatake ng allergic rhinitis hanggang ngayon. Kaya ganyan ang aking boses dahil matindi ang naging atake. Nagkaroon na nga ako ng nag-puff na ako ng steroids para medyo humina ang ating tama, no? At yan, marado ilong ko, lumuluha ang mata ko, at dadagdagan pa na naluha ang mata ko nang nakita ko kung magkano ang palitan ng peso at saka dahil. Alam mo, Dr. J, no? Sinasabi mo lang yung pop-pop, no? Sabi mo, nag-pop ka para na medyo nawala ang, tama ba? Tama. Pero alam mo, Dr. J, alam mo, may limit akong, alam mo na, pag ako'y nai-stress, Dr. J, para lamang po sa kalaman ng ating mga tagapakinig. Ako'y pumupunta, Dr. J, sa Quiapo. At bago ako pumunta ng Quiapo, doon ako nagdadaan sa Santa Cruz Bridge, no? Yung pagbaba mo, Santa Cruz Church na kaagad. At nag-U-turn ako doon, nagpa-park ako doon sa may parking lot sa tabi ng Santa Cruz Bridge, no? Makikita mo, tabi na ng ilog yun. Alam mo yung tabi ng ilog ng Pasig at yung mga sa paligid. Alam ko, marami rin nagpa-pop din dyan, Dr. J. Kaya lang, ang kaibahan nyo, ikaw pag nagpop, humihina ang tama. Yung nandyan na nagpa-pop sa may ilog ng Pasig, pag nagpop, lumalakas ang tama. Kaya, alam mo, yung nangyayari sa atin sa ngayon na itong peso, no, ay bumagsak. Okay lang ito kung tayo ay, alam nyo mga kababayan, kung ang ating bansa ay export-oriented na country. Ibig sabihin, mas malakas ang export natin kaysa sa import. Kaya Dr. R, meron tayong trade deficit madalas na tayo ay dihado. Mas malaki ang ating ini-import kaysa sa export.
na mga goods and services natin, Doktor? Alam mo, Dr. J, no, bago tayo magpatuloy dyan, mukhang tugman-tugma yata ito, Dr. J. So, yung nakuha mong award kahapon, no? Diyan sa isang eskwelahan dyan, hindi ko nasasabihin kung saang bayan, baka mahulaan pa nila kung ano eskwelahan. Pero alam mo, salamat, para ho sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Si Dr. J ho ay nabigyan ng honorary degree. Hindi naman honorary, no, Dr. J? Kaya honorary degree po siya. Nabigyan ho siya ng honorary degree ng Doctor of Laws. Di ba? Laws. Laws. Alam niyo ba kung spelling ng laws? Hindi ho L-A-W-S. L-O-W-S. Kaya siguro kaya masyadong bothered si Dr. J. Nakita niya ho yung paggising ko ng umaga, Dr. J, 62.05 yata, no? Pero ngayon, Dr. J, nasa 62.25 na yata. Ang tanghalian, no? So, ibig sabihin, Dr. J, paano ka nabigyan ng honorary doctorate ng laws, no? Ng laws. Yung score mo, laws. Kumbaga, yung score mo dati, kasing tindi ng value ng peso ngayon. 62.25. Alam mo, ang nagbigay sa akin na honoris causa ang tawag niyan. Doctor of Laws na sinasabi mo, yan ay mga tinatawag nating mga University of Recto na mga pero hindi naman sa Maynila ka nabigyan ng ng honoris causa, no? Hindi ka nabigyan ng honorary doctorate diyan sa Maynila. Di ba diyan sa may bandang sa bandang doon pa sa ibang bayan, Dr. J. Pero yung University of Recto, alam mo, Dr. J, ako ngayon nagtatanong kung saan ako makakabili yung honoris causa na yan. Kasi may mga tatlong kaibigan ako na pwede kong pagbigyan kasi hindi naman sila kasi nakagraduate ng college, Dr. Kaya gusto ko nilang ibigyan ng honoris causa. Alam mo, alam nyo kung saan yung kamag-anak mo, yung alam kung saan makakabili dyan. Honoris causa na yan, Itanong mo kay NBI, sa NBI, kasi alam nila kung saan yan nakakabili, nagbibigay ng honoris causa sa University of Recto, Dr. R. Nako, Dr. J, hindi pwede yan sa kanila dahil sigurado yan ay titikluin yan ng National Bureau of Investigation. Kaya lamang, Dr. J, pag nalaman nila itong honoris causa mo, no? Sa Tagalog ay honorary degree na Doctor of Laws, L-O-W-S. Sigurado, Dr. J, matitiklo ka din. Matitiklo. Halatang fake kasi wrong spelling Yun ay, alam mo, University of Recto yan. Ang tawag diyan, diploma mill. Kung diyan pinoproduce yung mga diploma, kung wala kang diploma, apply ka, hindi magpagawa ka diyan o transcript of record diyan sa Recto. Tiyak na kahit na hindi ka nakaapak ng kolehiyo, kahit na grade 6 graduate ka lang, paglabas mo, mayroon kang diploma, mayroon ka pang transcript of record, doktoral. Alam mo, Dr. J, may tinatawan-tawanan lang natin, pero sa totoo lang meron talagang nakuha ang honoris causa si Dr. J. Kaya lang medyo ibabalik pa niya yung diploma, yung certification, kasi nga wrong spelling. Kasi ako ito isa mo dyan, gusto mo ipag-drive pa kita para papalitan niyang wrong spelling, wrong Pero alam mo, nagkatawa-tawanan natin na maaaring yung grado mo nga nung ikay nagkolehiyo. Alam ko nag-aaral ka ng economics tapos binigyan ka na lang ng parang special diploma. Hindi ko na kayang graduate. So, ibig sabihin, Dr. J, yung grado ng ating peso, Dr. J, first in history. Di ba? First in history. Diba? Ibig sabihin na dapat nasa Guinness Book of World Records na naman tayo, Dr. J. First in the history of the Philippines, ang value ng ating pera
di ba? Di ba? Eh, kailangan sa $1 ay meron ho kayong 62.25 pesos. Ibig sabihin, Dr. J, napakababa nito. Tama, totoo yung sinasabi mo. Malaking epekto niyan sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga kababayan nating mahihirap. Dahil kung titingnan natin yung sitwasyon natin, na tayo ay net importer na tinatawag pagdating sa negosyo, halos lahat ng ating kailangan, ini-import natin. Huwag na tayong lumayo. Pagkagising mo sa umaga, doktoral, ikaw ay magsisipilyo. Ultimo yung toothpaste na ginagamit mo, yan ay imported. Wala na hong nagmamanufacture sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung andyan pa yung local manufacturing na isa dyan na ayaw kong banggitin ang pangalan. Pero yung malalaking mga manufacturer ng mga shampoo, mga toothpaste na yan, sabon at iba pa, wala na ho sa Pilipinas. Yung dati na dyan sa Rockwell, kung matatanda ninyo, may malaking factory dyan sa Rockwell, wala na ho yan. Lumipat na sa Thailand, lahat yan. At ngayon, ang ginagawa nila, doktor, warehousing na lang dito sa Pilipinas. Kaya yung mga basic commodities na katulad yan, shampoo, yung toothpaste at iba pa, na inaangkat natin, tiyak na yan ay magmamahal. Tataas ang presyo niyan dahil dyan sa exchange rate na nangyari na mahigit sa 60 pesos, doktoral. Alam mo, Dr. J, di ba, akala kasi nila, di ba, parang, di ba, ang akala kasi natin, minsan, ang tinitingnan natin, yung mga remittances lang, galing sa ating mga OFWs. Pero, ang aking pagkaintindi dito, Dr. J, correct me if I'm wrong, ang akala natin, tumataas yung, bumabagsak yung ating piso, ay gumaganda para sa ating mga OFW. Lumalabas rin naman, Dr. J, yun na nga, syempre, nababawasan rin naman yung purchasing power, di ba? Ng ating OFW remittances, di ba? Kasi tumataas yung yung inflation natin, di ba? Lalo na ngayon, para most probably baka umabot pa yan ng 6%, So, ang akala ng iba, okay yan para sa OFW. Kaya lang naman akala natin kasi dahil tumataas yung value ng dolyar, particularly yung US dollar, gumaganda para sa mga pamilya ng ating mga OFW. Hindi tama din yan dahil syempre, tumataas kasi, di ba? Nababawasan kasi, syempre, yung purchasing power. Syempre, dahil Dr. J, sinabi mo na nga, umaangkat rin naman tayo at tumataas din naman ang presyo. Tama. At hindi lang yung mga finished product na inaangkat natin. Mayroong mga local manufacturer ng mga ibang mga commodities na ang kanilang raw materials, Dr. R, inaangkat din. Wala naman tayo nung tinatawag na upstream, katulad ng mga petrochemicals na yan, na ginagamit sa kahit na manufacturer ng plastic na yan. Yung mga resins yan, kanilang inaangkat pa rin. At ang marami ng mga manufacturers dito na ang mga basic ingredients nila na dito nila manufacture sa Pilipinas, inaangkat pa rin nila kahit na alam nyo yung mga gumagawa ng mga microchips na yan, yung tinatawag na mga technology, high-tech na yan. Ang kanilang mga dye, ang kanilang mga wafer, ang kanilang mga raw materials, lahat po yan ay imported. Ang ating lang ambag dyan, Dr. R, yung manufacturing dito sa Pilipinas, and of course, ang labor. Yun lang ang ambag natin. Pero lahat ng ating, kahit na yung export-oriented natin ng mga kumpanya, lahat ng kanilang mga raw materials, inaangkat din nila, Dr. R. Nako, Dr. J. Kaya nga, ibig sabihin, Dr. J, ang sigurado isa pang maapektuhan nito, yung rate na naman ng GDP natin, Dr. J. No? Sigurado yan. Totoo yan. Diba, parang relative yan, di ba? So, nabanggit na nga nitong itong ating bisita nung Miyerkules na si Atty. Vic Rodriguez. Diba? Bumagsak na itong
GDP natin, di ba? Parang ang nabanggit yata niya, kung di ako nagkakamali, nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 7% pa, no? Given na nagkaroon pa ng COVID that time, Dr. J. Pero parang talagang ang lumabas, hindi ako, Dr. J, sinasabi nila kasi gradual naman daw yung pagbaba. Hindi ho yun. Hindi ho yun ang ating tinitignan. Malaki ho ang binagsak na ang ating GDP. No? Bukod ho doon, ako ang tawag ko dyan, Dr. J, pre-fall Parang si James Bond ba tumalon pero walang parachute. Kaya ho dire-diretso lagapak ho, lagapak. Di ba Dr. J, parang kung tutuusin, di ba yung ating GDP talagang maaari pa lalong maapektuhan itong nangyayari, di ba? Sa value ng ating peso, Dr. J, di ba? Alam mo, nakakalungkot ding isipin. Siyempre, alam niyo naman ho, pag, siyempre, di ba, Dr. J, kung tama aking pagkaintindi, yung purchasing power ng Pilipino, di ba? Lalo na yung ating mga kababayang mahihirap. Di ba? Tama. Lalong na-extinguish, di ba? Tama. So, ngayon, siyempre, pag na-extinguish yun, hindi na kaya kung ang pera nila dati ang 100 at ang value na lang nun ay 80 pesos, paano pa ho? Diba? So, lumiit na ho yung purchasing power nila. Di yung GDP natin, Dr. J, babagsak. Tama ba yun, Dr. J? Ganito yan Ang GDP is the total goods and services produced by a country in 1 year. At ang ating GDP sa ngayon, kung hindi ako nagkamali, nasa 400 billion pesos o mga 450 siguro. Pero alam nyo, kailangan kasi sa isang ekonomiya, patuloy ang paglago ng ekonomiya. Na sinasabi na may target na GDP, katulad ng kasagsagan ng taas ng gross domestic product ng China, umaabot po sila ng mga 9 to 10%. Kaya ganun na sila kayaman ngayon. At ngayon, medyo tapered ang kanilang growth rate to around 6%. Kaya lang, pag tinitingnan mo naman, Dr. Argan, ito yan Ang ekonomiya ng China ngayon, yung tinatawag na nominal gross domestic product is around $20 trillion. Ngayon, pag sinabi mo hindi na siya nagti-10% ang kanyang growth rate, nasa 6% na lang siya o 5%. Pero pag tiningnan mo yan, 5 times 20, that is $1 trillion pa rin na dumadagdag sa ekonomiya ng China. Now, ideally, ang isang bansa na katulad ng Pilipinas, para masabi na ikaw ay umaangat ang iyong ekonomiya, gumaganda ang takbo na yung ekonomiya, at least no less than 6 to 7% ang gross domestic product mo every year. Kasi kung bababa ka dyan, nasa 2% ka lang, 2.3%, ang tawag niyan, stagnation ng iyong economy, walang pagtaas, masyado ang iyong gross domestic product, at kasama pa yung mataas na inflation rate na ideally din nasa 3% lang. Kasi hindi naman pwede na walang inflation. Kasi kung magkakaroon ng deflation, mas masama ang deflation, yung bumaba ang goods, prices of goods and services, kasama yung valuation ng mga lupa, pag bumagsak yan, masama din. So kailangan din ng kaunting inflation, pero kailangan manageable na mga 2.3 o 3% na inflation. Ngayon, ang isa dito sa abangan natin at dapat bantayan itong ating mga economic managers, kung paano nila i-manage na huwag magkaroon ng tinatawag na runaway inflation. Dahil pag nagkaroon ng runaway inflation, magra-run away din ang presyo ng dollar against the peso, Dr. Ar. Kasi pag nag-run away, pwede bumagsak pa uli ng another 10 pesos, Dr. J, no? Lalabas ba ganun? Oo. At hindi malayo yan kasi nangyari yan sa Argentina. Sa Argentina, pag nung kasagsagan ng pagtaas ng inflation nila na
1,000%. Pag ikaw ay nag-grocery, magdadala ka ng isang bayong na pera. Ah, tapos kakapiranggot lang yung mabibili mo sa isang bayong na pera. So, parang ganyan, ganun pala yung ganun picture, yan. no? Ganun yung Oo. picture, no? Ngayon, kasi, alam mo, Dr. J, no, nabanggit mo yan. Eh, di ba, hindi, kaya siguro, di ba, habang bumabagsak ang value ng ating peso, kasi medyo malapit yan dun sa sinasabi mo ng isang araw, 55 eh. 55 satisfaction rating, yung kabila, 55, negative 55, negative 55, yung dissatisfaction rating, o 55 din yung dissatisfaction rating. Eh kaya naisip ko lang, baka relative ito sa pagbagsak ng satisfaction rating ni ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pag nakikita naman natin, no, hindi ako naniniwala doon sa isang, ewan ko kung anong tawag diyan, may nagsalita diyan na isang opisyal ng palasyo na wala na daw mahirap. Ewan ko kung wala na mahirap, parang insinuation, nabawasan na raw ang dami ng mahihirap. Ba nakakatawa eh. Pero alam mo, maaari na kaakibat ito ng pagbagsak ng satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. At bukod doon, Dr. J, alam mo, isa kong nakikita sa patuloy na free fall nitong ating GDP at pagbagsak ng value ng peso, Dr. J, ay yung politically, unstable kasi tayo politically. Alam mo kung bakit ito? Puro tayo parang puro away, puro tirahan, puro demandahan, puro kasuhan. Puro ganun ang nangyayari na sa atin Parang imbis na magtanim ka ng balay, ang gagawin mo, makikipagtirador ka muna. Ganun na lang muna, hayaan mo na. Siguro mga pag gutom na gutom ka na, no? Pag ang iyong nilalagay sa inodoro ay dugo na, bago ko na lang magtatanim. May ganun na yata ang ating ganun na yata dito sa ating bansa. Panay na lang ang away, no? Lalong-lalo na, kitang-kita naman marami hong dinidimanda. Pero kung tawag ko dyan, Dr. J, persecution. Mayroong, alam mo, may sakit ngayon itong ating mga kalaban ni Sara Duterte, yung Saraphobia. Ano ba yung Saraphobia, Dr. J? Takot sila kay Sara Duterte na baka pagdating sa 2028 kung hindi nila ma-impeach si Sara Duterte, kaya gano'n na lang pagkukumahog nila na inaaway si Sara. Kasi alam nila na lahat sila mayayari pagdating ng 2028. Kaya yun ang Saraphobia. Takot na takot sila kay Sara Duterte. Pero nabanggit mo yan, Dr. J, yan na nga di ba? Pero naniniwala ka ba? Ako kasi alam mo parang dikit-dikit ito di ba? Parang alam mo to yung parang ka ba, nagkasugat at nagkanana, di ba? So kahit saan doon sa paligid ng nanay, pag napisil mo, masakit, di ba? Masakit. So parang ako ba, tatanungin kita sa iyong opinion dahil alam mo ikaw matagal na nag-aaral ng economics, although yung ka nga hindi ka nga nakagraduate. Kaya binigyan ka lang ng honoris causa o honorary degree, no, Doctor of Laws ka na, LOWS. Ngayon, Dr. J, matanong lang kita. Tingin mo ba relative din dito kaya bumabagsak ang ating peso, bumabagsak ang ating ekonomiya dahil wala nang gusto mag-invest sa Pilipinas? Kasama yan. Kasi ganito yan sa mga investment na tinatawag, ang mga kumpanya na mga investors, merong tinatawag silang due diligence bago sila mag-invest sa isang bansa. Sa dami ng pinuntahan ni Pangulong Marcos, sa sipag niya magbiyahe, na marami siyang kinakausap na mga CEOs o Chief Executive Officer ng mga kumpanya sa Amerika, sa Europa, Japan, lahat nagpe-pledge, Mr. President, we will be investing in your country $2 billion, $3 billion, whatever. Pero kasi pag tiningnan nila, hindi ka naman kung ikaw negosyante, hindi ka naman basta-basta papasok sa isang bansa na maglalagay ng pera mo
na hindi mo pag-aaralan ang environment, ang business environment. Ngayon, ang isa sa tinitingnan mo, of course, infrastructure, power, power availability, yung trainable people to run your business, no? Kasi siyempre may tao ka. Pero kailangan, wala tayong problema sa tao. Kasi maraming ang Pilipino ay trainable, no? Pwede tayong pero ang isa sa pinaka tinitingnan diyan is your energy infrastructure. Kulang tayo sa energy infrastructure. Ang isa pa diyan na sinabi mo kanina, political stability. Kasi ayaw ng legislators na mayroon tayong nakikita na hindi stable ang politika sa atin at baka mamaya may susunod na pamahalaan na baka yung nangyayari sa atin yan, nangyari na yan, na yung pagkasunduan na kontrata ay ina-abrogate. Tandaan mo, nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, there was a contract between the Philippines and the Belgian company to dredge the Laguna Lake. Nang naupo si Nonoy Aquino, kinalang abrogate ang kontrata and we have even to pay around 800 billion pesos doon sa Belgian company na yan dahil sa hindi natin sinunod ang kontrata. So iyan ay mayroon ho tayong history of abrogation of contract na natatakot ngayon ang mga papasok sa atin na mga negosyante na maglalagay ng kanilang mga factory. Sa katunayan, kung bibilangin mo, Dr. R, ang mga pledges na pinangako kay Pangulong Marcos na mga maglalagay ng factory sa Pilipinas, siguro daang-daang bilyon na. Pero hanggang ngayon, nasaan? Nasaan yung mga kumpanya na yan? Hindi, alam mo, may follow-up question ako dyan. Ako kasi napapansin ko at napapagkwentuhan doon sa mga, alam mo yung mga circle of friends natin, Dr. J, halo-halo naman ang kulay. Mayroong kulay dilaw, mayroong kulay pula, may kulay blue, mayroong pink, di ba? Diba, meron din pink at meron din kaing suka. Alam mo, Dr. J, may ito, may sabihin lang. Alam mo yung kaing suka, hindi lang yan sa pula, hindi lang yan sa dilaw. Meron ding mga berde, no? Minsan meron ako nakakakilalang mga berde ang suot. Sabihin nila, itong taong ito, meron tong interest na hindi maganda. Meron itong ang hindi magandang intensyon, kaya lang ganyan. Tapos maya-maya mo, makikita mo, katulong na uli nila. Di ba kain suka nila? Alam mo, ito, nababanggit ko lang, no? Kasi napapagkwentuhan, at marami rin naman tayong kaibigan dyan sa Mindanao, napapagkwentuhan lang, na tila, yung mga ibang Asian country, imbis na mayroong mga plano, mayroong mga balak, mayroong mga gustong investment na gawin, na imbis na dumiretso dito sa palasyo, dumidiretso doon kay Mayor Baste, Dr. J. Di ba? Kaya lang hindi ko maintindihan, bakit kaya rin sila nagpupunta kay Mayor Baste? Ba't hindi sila pumunta kasi ang akin, tingin ko, protocol, punta ka sa presidente ng Pilipinas, tapos yung presidente tuturo kung saan kang probinsya o sinong gobernador o sinong mayor ang iyong kakatrabahuhin para doon sa particular na investment. Pero napapansin mo, yung huli, nakita ko nga, parang galing yata ng gobyerno ng Fujian, China, kasi mga probinsya sa China, di ba, may mga kanya-kanyang diyang specialty na business, Dr. J, di ba, sa China. Pero kailan lang, meron akong nakita na parang meron mga balak na gawing investment itong gobyerno ng Fujian, China. Doon nagpunta kay Mayor Baste at hindi sa palasyo. Tama. At alam mo, yung China, yung bawat probinsya na yan, may autonomy pagdating sa negosyo, and they offer investments. They have, I think, yung bahala sila maghanap ng mga investment opportunities. Ganon ka-liberal ang China sa kanilang sa kanilang pagninegosyo outside, At saka pag tiningnan mo ngayon sa buong mundo, ang number one na investor, Dr. R, ay nagagaling sa China. At yan ay hindi mapasubalian yan na
ang China yun ang nangunguna sa mga foreign direct investment sa iba't ibang bansa, Dr. Alam mo, Dr. Jimmy, sasabihin ako, pero bago ko sabihin yan, mag-station break muna tayo. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras alas 12:30 ng Biyernes ng hapon at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air dito lang sa CBS DWD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Dr. R, tuloy mo. Dr. J, no, yung gusto ko sabihin, ito, di ba, katulad yan, China, isa sa pinakamalaki na bansa, o yung kanya-kanya mga probinsya dito sa China, yung nag-i-invest, di ba? Marami na akong napansin na nagpupunta dito. Parang nakita ko rin yung Korea, nagpunta dito sa Davao, no, hindi ko pa alam, mayroon pang ibang bansa na pumupunta. No, nakikita siguro nila, Dr. J, medyo stable yung local governance dun sa Davao City, no? Pero alam mo, Dr. J, naisip ko, bakit yung ganun na lamang yun? Bakit itong ating gobyerno, no? Itong ating gobyerno, di ba? Panay ang away dito kay China, di ba? Panay ang away kay China. Parang gusto lang naman yata nito ni China. Kumbaga sa gusto lang, pag nagpunta nga sa Binondo, ano ang gusto nyo? Negosyo lang. Gusto nyo pero panay ang tira natin at patama dito sa China, no? Ay patuloy yung kanilang rhetorics, yung mga naratibo na ito. Patuloy na laban sa China. Bagamat nagsabi na itong si Pangulong Bongbong Marcos ng reset, no? Reset. Ito na mga sa grupo naman na itong Department of National Defense, patuloy yung kanilang pagtuligsa dito sa China, Dr. J. Ano masasabi mo dito? Pag pinag-usapan natin itong gobyerno natin sa foreign policy, tandaan natin ang foreign policy ngayon ng kasalukuyang administrasyon at tayo ay parang vassal state ng United States of America. What do I mean by vassal state? Lahat ng sinasabi ng Amerikano, sinusunod natin. Pagdating diyan sa laban sa China. Ngayon, pero kung titingnan natin, Dr. R, itong katulad nito, si Gibo Teodoro, sasabihin ko na, hanggang ngayon, namumula ang mukha nito Nagpapanting ang tema. Dahil sa ginawa sa kanya ng China na binan sila, na hindi sila makatapak in any territory of China. Siya at ang kanyang pamilya. At hindi ko alam kung may negosyo sila sa China o sa Hong Kong. I do not know. Pero yan ay nagpapanting pa ang tenga niya. At si Gibo Teodoro, ito yung matatawag natin na mga little brown Americans. Kasi ito talagang parang akala mo mas Amerikano pa sila kaysa sa mga Amerikano. Ngayon, ito pang isa, itong malaking ilong, hindi ako malaki rin ilong ko, kapwa ko malaki ilong na si Tarila, ay ganon din. Alam mo, ito pag tiningnan ko, itong mga taong ito, okay, wala namang problema, mahal natin ang ating bansa, Pero kailangan i-balanse natin na hindi ho tayo basta sumusunod sa dikta ng ibang katulad ng United States of America. Kasi sa nangyari sa ngayon, lahat ng sinasabi ng Amerikano, sinusunod natin. Pero pagdating ng Amerikano, yung ugnayan niya sa negosyo sa China hanggang ngayon, malusog. Ang bilateral trade nila is around $600 billion. Ang kanilang binibenta sa China is around 200 billion every year at saka bumibili pa rin sila sa China ng mga goods and services na to the tune of around 400 billion. Bakit tayo susunod ngayon? Nabanggit ko kanina, sino ba ang pinakamalaki at may pera na nakahanda para i-invest? Ang Amerikano walang pera. Yung mga kumpanya dyan.
Ang Japan, may limit lang sila din sa kanilang investment kasi malaki na ang utang natin sa Japan, ano? Ang Korea, ganun din. Ang Korea nga, ayaw tayo pautangin eh. Eh, di ba? Umatras pa sila doon sa isang dapat na ipipinance nila na isang project dito sa Pilipinas. Tapos, ang South Korea, umatras. Dahil ang anong rason? Nung pumutok itong issue sa flood control scam, umatras yung Korea, yung South Korea na hindi naman kami mag-finance yan, hindi kami mag-i-invest sa inyo. So yan ay isa sa mga dahilan ngayon na nakikita na baka mamaya maglagay sila ng kanilang investment sa Pilipinas. Baka mamaya mangyari yung scam, i-scam tayong mga Pilipino diyan sa flood control eh. At wala pa rin hanggang nangyayari sa ngayon. Kaya ang international community, ito ay sa akin nagagaling lang, personal ko na opinion, ang international community sa ngayon, wait and see. Nag-aantay sila kung ano mangyayari dyan sa mga investigasyon, kung mayroon ba talagang makakasuhan patungkol dyan sa at makukonvict dyan sa mga flood control scam na yan. Dahil kung walang mangyari dyan, asahan natin, Dr. R, walang magkaka-interest na mag-invest sa Pilipinas na mga malalaking kumpanya. Yan ang katotohanan. Alam mo, Dr. J, napaisip tuloy ako. Bakit pala? Kung ito pala nga mga Chinese, no, itong China, na ang gusto lang negosyo lang. So, Dr. J, gusto lang naman yan, negosyo lang. Bakit ba inaaway natin ng inaaway? Paano kung umurong na yan, Dr. J, no? Paano kung umurong yan? Di ba? Wala nang mangyayari sa atin. Wala nang ang gustong pumasok. Wala nang ang gustong mag-invest. Wala na. Tapos aawayin pa natin yung isa sa pinakamalaking, ito superpower din, no? Hindi mo makakaila na ang China ay superpower. Pero superpower ng negosyo. Ayun ang ginagawa nitong mga Chinese, Dr. J. Ayun ang aking nakikita. No? Pero alam mo, nasabi mo yan, mabuti na lamang, Dr. J, meron din tayong Facebook. No? Kung otherwise, hindi natin malalaman yung mga balitang yan. Hindi rin malalaman ng ating mga kababayan. Kaya lamang, noong isang araw, nabalitaan ko, ito daw siya Pangulong Bongbong Marcos, parang nagsabi na open raw siya na maiban itong Facebook dito sa Pilipinas, Dr. J, no? Maiban daw. Pero after that, parang nangyayari, parang, di ba, bukas nga daw siya na maiban, pero hindi naman daw yan parang immediate. Biglang, hindi naman daw yata immediate naman, di ba? Kaya lang, Dr. J, basically, masasabi ko lang, baka kung ganyan, marami naman talaga nagrereklamo sa takbo ng katulad niyan, yung investigasyon sa flood control scam. Dr. J, hindi natin makakailangan. Reklamo, no? Isa na sa pinakamalaking kongregasyon, yung kongregasyon ng Iglesia ni Cristo, Dr. J, nahalo pa dyan yung mga DDS, yung mga solid DDS, katulad nga ni sinabi ni Attorney Chico, no? Hindi daw siya DDS, solid DDS daw siya. Alam mo, Dr. J, pag nawala yung Facebook, ang tingin ko lang mahal na Pangulong Bongbong Marcos, baka humagulantang tayo, baka para lang humalaman ng tao ang katotohanan, baka pumunta lahat dyan sa Menjola. Dahil hindi natin makakayang i-accommodate. Kasi siyempre, kung wala ka ng social media, alam mo na, yung Facebook, alam mo, meron akong datos niya kung ilan yung Facebook users dito sa Pilipinas. At alam ko, tayo ang pinakamalaki, Dr. J. Kung matatanggalin nila, ibaba nila yung Facebook, ako naniniwala ako, Dr. J. Baka yun langgam, hindi makasingit dyan sa Menjola sa dami na magrereklamo. Hindi lang yan, kasi ito, ang Facebook is a big company. Very influential. Yung pag binan mo ang Facebook, ang makakaaway mo diyan ngayon, it's not only si Zuckerberg, no, yung may-ari ng Facebook, kundi mismo ang Estados Unidos, yung mga European countries. Dahil banning Facebook, social media, is tantamount to suppression of press freedom na tinatawag, ayaw mo dahil tinutuligsa ka, yung mga nagpo-posto na
na binabanatan ka ang iyong administrasyon, ano? So, pag ikaw ay nasa public service, you are the president, you are a senator, you are a congressman, or whatever, may karapatan ng tao na punahin ang inyong performance. Para naman mag-deliver kayo ng mas magandang serbisyo. Hindi naman inciting to rebellion kasi we have enough laws, Dr. Ar, na kung ang nagpo-post ay inciting to rebellion o sedition, yan ay ibang usapan yan. Pwede naman sila kasuhan, pwedeng hulihin, ano? Pero yung mga nagbabatikos o pumupuna sa mga katiwalian, sa nagagawang kapalpakan, yan ay karapatan ng taong bayan yan. Dahil kung ang pag-uusapan, yung katulad ng flood control scam, yung kakawalan ng serbisyo, na hanggang ngayon ay nakalubog itong Bulacan at Pampanga, itong coastal provinces ng may karapatan ng tao na magpahayag ng kanilang pagkadismaya sa nangyayari sa buhay nila, na tinatawagan nila ang kansi ng pamahalaan. Dahil kung wala na ang Facebook, ang social media, ibaban ninyo yan, tama ka. Aalsa ngayon yung taong bayan, pupunta doon saan ba yung sinabi mo kanina? Liwasan. Sa Menjola. Para magpahayag ng kanilang hinaing. Mas maganda na meron tayong Facebook dahil doon nila pinapahayag at dapat hindi ho kayo balat sibuyas. Kasi yan naman ay karapatan ng taong bayan na ipahayag ang kanilang mga hinaing laban sa pamahalaan, Dr. Ar. Alam mo, Dr. J, bago natin puntahan yung ating isang pagdidiskusyonan, yung second placer rule na in-scrap nitong Supreme Court. Meron pa ako idadagdag dyan. Siguro, hindi ko alam kung sino itong nagbubulong na naman dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka naman, ito yung pabulong-bulong, di ba? Pabulong-bulong na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Ikasisira na naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sana maintindihan rin siguro na itong mga pabulong-bulong na yung Facebook isa ho yan. Yung Facebook kasi, Dr. Yan yata yung pinakamalaki talaga na platform na talagang engross ang ating mga kapwa mamamayang Pilipino. Talagang Facebook talaga. No? Iisipin mo, Dr. J, hindi lamang yung hindi lamang yung particular dun sa pagpapahayag ng damdamin ng ating mga kababayan tungkol sa nangyayari sa bayan, katulad yung hindi na tinuluyan itong si Senator Lacson yung pag-iimbestiga diyan sa flood control scandal, di ba? Diba? Tapos yung pumalit ngayon pinapasa naman doon. Ito namang si Senator Erwin Tulfo pinapasa naman doon kay Ombudsman Remulla, di ba? Pero isa pa, Dr. hanap buhay, di ba? Negosyo. Hindi siguro naiintindihan itong mga bumubulong na ito na siguro kung ako sa aking opinion more than 60% na lalo na ng mga involved sa bentahan o yung pagbebenta ng mga goods and services, yung sales and marketing companies. Alam mo, ginagamit na yung platform na yan, yung Facebook, di ba ho? Paano naman, tapos ang gagawin nyo, ipapasara nyo yung Facebook, ipababa nyo sa Pilipinas. Hindi nyo ho ba naiisip yung consequences niyan doon ho sa doon sa business community, lalo na ho yung mga small to medium enterprises. Kasi Dr. J, yan, marami. Pero makikita mo naman, kahit naman yung mga multinationals, na yung mga advertisements nila, di ba? Kasi alam mo, Dr. J, yung advertisement, tinatawag namin yan dyan dati sa advertising, nung ako yung nakalinya pa dyan, lagi yan, more often than not, call to sales yan, call to action. Di ba? Yung mga commercial na yan, yung mga ads na yan, call to action, para bumili ka. Di ba? Kaya nga ginagamit yan ng mga multinationals as well. Hindi, siguro, ito na naman nagbubulong kay Pangulong Bongbong Marcos, siguro, baka malapit ng mabuko na siya din nakakuha ng maleta. Yung bumubulong, baka mabubuko na. Kaya bulong ng bulong dito kay Pangulong Bongbong Marcos para ipaban yung Facebook, Dr. J. Kasi baka mamaya, alam mo, manggagaling yung mga ating mga netizens, nag-iimbestiga din yan. Baka mamaya mapangalanan na siya.
Para lang di ko mapangalanan, bubulong kay Pangulong Bongbong Marcos. No, okay, ayan ang aking opinion. Ha? Para hindi na mailabas yung kanyang pangalan, Dr. Alam mo, di ba? Totoo yan, personal interest na yon na hindi niya na ayaw nila mabuking sila, no? Pero ang nakakarami kasi kung ilan lang milyon ang mayroong Facebook account na Pilipino, sabi na natin siguro 40, 50 million, ano? Ay alam nyo, this is one form of communication. Ngayon, pag ito binan mo, tiyak ang repercussions nito, na katulad nga nung sinabi ng ating panauhin nung nakaraang Miyerkules, na si Atty. Vic Rodriguez, na ang hindi pagtalima ng ating administrasyon doon kay Rubio, Secretary Rubio ng Department of State, ng isa sa makapangyarihang tao ngayon sa Amerika, na tauhan ni President Trump, yung advice sa ating pamahalaan na tayo ay umiwas na sa ICC. At nang hindi tayo tumalima kaagad, nagdadagdagan ang taripa natin sa ating mga produkto na ini-export sa Amerika ng 12.5%. Ano? So ngayon, pag binan mo yung Facebook, ang ibig sabihin yan, ang mararamdaman ngayon ng mga Amerikano, kasi ang Facebook is owned by an American at ito ay registered na American company. One of the biggest actually sa Amerika. Ay alam niyo, kasama ito sa tinatawag natin na alphabet group, ano. So ngayon, pagka ito ay ginawa ng pamahala natin na iban ngayon, ay hindi ko lang maisip kung ano ang trade sanctions na gagawin ng Amerika laban sa atin. Yun ang nakakatakot, Dr. R. Kasi ang Facebook is a very influential company pagdating po sa Amerika, and one of the biggest in America na isang business entity among sa Google, Nvidia at yung Microsoft, ano, among those Amazon, big companies. So napakalaki nito. Hindi biro. Ang net worth ng Facebook is bigger than our gross domestic product, Dr. Alam mo, Dr. Jay, para lang sa iyong kaalaman, para rin sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, isipin niyo ho, ang ating populasyon ngayon ay parang nasa 117 to 118 million, Dr. Jay. Pero para lang sa iyong kaalaman din, ang Facebook users po, 109 million. Imaginin mo ang magrereklamo dyan sa Menjola kung ibaba ng Facebook, Doktor. Na-imagine ko lang. Hindi ko ma-imagine, di ba? Hindi ko ma-imagine. Pero alam mo, Dr. J, mabuti na lang din may Facebook at nalaman natin itong ginawa ng Supreme Court, di ba? Oh. Di ba? Parang in-scrape out niya ngayon yung second pleasure rule. Second pleasure rule. Alam mo, medyo nabasa ko to, Dr. J, medyo naging interesado ako talaga. Alam mo, dati, bakit? Kasi naisip ko itong si Pastor Atras Abante. Naisip ko itong si Pastor, ano nga ba ang pangalan nun? Benny. Pastor Benny Abante, Dr. J. Kasi alam ko, naipwesto yan bilang kongresista. Dahil dyan sa sinatawag na second placer rule. Pero kung makikita mo siyempre, alam mo, Dr. J, in principle kasi, kung ikaw ay second placer, ibig sabihin, talo ka nung first placer, di ba? So, ibig sabihin, hindi naman ikaw ang pinili ng tao. Sa totoo yan. Hindi siya binuto ng tao kasi nanalo lang siya sa technicality. Na-disqualify yung nanalo dyan na tumakbong kongresista. Nakalimutan ko pangalan. Parang Uy yata yun Joel Uy. Joel Chua Uy. Hindi ko alam. Joel Uy. But anyway, so yun na ngayon ang nilabas. At ano ba ang ruling na it pertains to LGUs lang or sa kongresista?
Yung akin Kasi- nabasa, Dr. J, parang local government lang, local government. No? Kaya itong ruling, no, hindi pa particular sa local government. Dahil nga, alam mo, kasi naisip na rin natin na itong si Pastor Benny Abante ay alam mo elected national post kasi yon, Dr. J, no? National post kasi yung pagiging congressista. Pero totoo lang ako ang aking opinion ang tawag ko diyan lucky loser. Naging lucky lang siya dahil naposto siya dahil sa technicality na technical yung number 1. Alam mo, itong si Benny Abante, this is a peculiar person na, alam mo, pagka nung bumaha dyan sa Manila City, ang hinahanap niya si Sara Duterte. Nasaan ba ang Vice President? Stupid ka. Ba't hahanapin mo si Sara Duterte dyan sa Manila? Kasi yan ay binaha ang distrito mo at alam mo ba, mahigit sa 2 billion pesos ang nakuha niya na flood control project, Dr. R. Oo, So si ngayon- Mayor Isko ang nagsabi niyan. Dito yun ito. Ngayon, hahanapin mo si Sara Duterte. Ito yung hindi ko maunawaan, Dr. R, sa mga, alam mo, ayokong magsalita na itong mga, nagsasalita na itong mga gunggong pero ayokong tawagin silang gunggong, Pero isipin mo, ang sabi nila, ang epicenter daw ng baha ay Davao. Ayun. Samantala, ito, Bulacan ngayon, at Pampanga, Macabebe, Masantol, the whole of Bulacan na yan, yung sa Western Bulacan, pulos lubog sa baha. Ngayon, paano nalipat ang tubig baha galing Davao na napunta diyan sa Bulacan? Yun ang hindi ko maunawaan. Hindi ko talaga lahat na lang na pag-iisip na ni-research ko, scientific research kung paano mapunta ang tubig sa Davao na mapupunta sa Bulacan, Siguro mayroong nakatago na magic itong si Vince Dizon at itong si Jess Remulla na sinasabi nila epicenter ng baha, Davao. So ang sisihin natin ng pagbaha ngayon sa Bulacan at saka sa Pampanga, ang Davao. Yun ang may kasalanan, Davao na naman. Alam mo, So ngayon Dr. J. nakita ko, Pero para lang alam mo, no, nasa mahigit 500 nautical miles yung Davao City. Doon sa Maynila. ganun ba? Ngayon, naisip ko tuloy din na baka mamaya yung nangyari sa Nepal na biglang pagdausdos ng glacial yung glacier doon na bigla bumitaw at maraming sala ang Nepal at Tibet. Baka isisi naman nila sa Davao din ang galing ang Alam mo, sa totoo lang, hindi rin natin malaman kung ano yung kanilang concept behind that, Dr. J, kasi medyo napakalayo po ng Davao City dito ho sa Bulacan, lalo sa Maynila na lang kung nasaan si Congressman Benny Boy Abante, pastor, no? Pastor, pastor ho yan, pastor. Baptist yata yan si Benny Abante. Pero mabalik ako, Dr. J, no? Ibig sabihin ba, naisip ko lang, no? Baka niya tatawagin si Vice President Sara Duterte, ang nakalimutan yata niya kung ano ang job description ng isang Vice President. Kung natawagin, di ba? Ang job description ng Vice Presidente, to be very blunt about it, Dr. R, nag-aantay siya na mamatay ang presidente. Yun ang trabaho niya. Yo. Sabi nga natin, a vice president is just one heartbeat away from the presidency. Wala siyang wala talaga siyang naka-define na trabaho, kundi mag-antay. Yun lang Wala siyang ibang gagawin, mag-antay lang siya. Unless na siya ay bibigyan ng trabaho ng presidente. Pero kung wala, hindi mag-antay ka. Alam mo, Hanggang sa Dr. J. huling hininga. Alam mo ito,
itong si Congressman Benny Abante, no? Dahil nga sinasabi nila hindi raw affected ng ruling. Tingin ko pwede siguro mag-file ng petition or somewhere diyan sa COMELEC uli. Tapos meron namang regional, meron parang may tribunal din itong Congress, di ba, Dr. J? No? Kung natitignan yung spirito ng ruling ng Supreme Court, maaaring ang gagawin very plausible na most probably 98% ang possibility na susundin ng tribunal ng Congress yung spirito ng ruling ng Supreme Court. Kung merong magpipetisyon yan tungkol diyan sa pagkapwesto ni Congressman Benny Abante, alam mo, lucky loser nga yan. Lucky loser. Diba? Pero alam mo, Dr. J, no? Alam mo, kasi medyo malapit na ang oras natin, no? Pero ang sasabihin ko lang sa iyo, ito pala, kasi inaaral ko tong si Congressman Benny Abante, isa pala talaga itong pastor, no? Parang ito isang senior pastor, pero alam mo, Dr. J, ako rin alam mo ako'y born again din no? Pero alam mo, may mga usapan sa simbahan, alam mo kung ano 'yon, no? Minsan daw kasi pag may nakikita kang Kristiyano, tapos hindi mo daw nakikitaan ng personalidad na ni Jesucristo sa kanyang buhay, Dr. J, ma-stumble ka daw. Ang tawag daw dyan, ma-stumble o madadapa. Alam mo, Dr. J, sa totoo lang, kung ako, no, pastor ko itong si Congressman Benny Abante. Palagay ko, Dr. J, ngayon nagtayo na ako ng kulto. Ang kulto, alam mo, hindi ko manawaan kasi itong si Pastor Abante kung ano-ano mga sinasabi nito. Kasi ang hatred dito sa mga Duterte talagang sukdo langit Hindi ko alam kung ano ba ang preaching na ginagawa nito dahil si Jesus Christ, ang preaching niya ay mahalin mong kapwa mo. Pero siya ay taliwas doon sa tinuturo ni Jesus Christ, ano? Ang kanyang namumutawi sa labi nitong si Abante ay pulos sa pagkamuhi sa mga Duterte, no? At katulad nga niyan, para bang binaha sila si Sara Duterte ang may kasalanan, ano? Ngayon, hindi ko alam kung ano ang kulto nitong si Juan. Dahil ito, kung ganyan ang kanyang estilo, ganyan ang kanyang attitude, hindi ako naniniwala na siya ay pastor ng isang Christian church, Dr. Arano. Dahil ang mga ganyan, na mga klase ng tao, ay baka palagay ko ang kulto niyan yung satanic na mga kulto na siya ang pastor ng isang satanic cult na tinatawag. Dahil pulos pagkamuhi. At galit. Alam mo yung sinasabi mo kasi yan ang iyong opinion base sa nakikita mo kung paano ang personality nitong si Congressman Benny Abante na kanyang pinoprofess na isang Kristiyano. Alam mo, at mabigat-bigat yung isang sabihin na siya ay isang pastor, Dr. J, di ba? Kasi napakalaki ng responsibilidad mo, hindi lamang po sa inyong kongregasyon o hindi lamang po sa mga tao, kundi po sa totoong Diyos. Alam mo, napakahirap na maging pastor tapos ang nakikita sa iyo ay nakaka-stumble ka sa kapwa mo Kristiyano, Dr. J. Diba? Kaya ako sa totoo rin, hindi rin ako naniniwala na ito ay isang totoong Kristiyano. Kasi ang hatred, yan ay yan ang mga ng demonyo, pinapaano sa tao yan. You hate people, you hate si Jesus Christ loved Hindi siya nagsasabi na magkamuhian mo yung kapwa mo. So, wala na tayong oras, Dr. R. Alam mo, Dr. J, nabanggit mo yung hatred. Alam mo, sa lahat ng tao, ang hindi mo ma-hate ako dahil alam ko lahat ng sikreto. Kaya ito po si magandang weekend po sa inyo. Medyo maulan po. Mag-ingat po tayong lahat at manatili po tayo sa ating mga bahay. Kung wala naman po tayong importante lalakarin, ito po si Dr. R. Magkita-kita po muli tayo sa Lunes. I-follow po natin yung ating Facebook page, The Truth Doctors, pati po yung ating YouTube channel po, The Truth Doctors on Air. Maraming salamat, Dr. J. At ito naman si Dr. J sa ngalan ng aking kasama, Dr. R. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at magandang hapon po sa inyo lahat.
lang ang pinipili, mabilis ang headline, pero kami makignat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang